Isang araw noong December 2011, bandang 7:00 ng umaga, gumagawa ko ng inventaryo ng iglesia kasama ang isang kapatid. Nang bigla na lamang sumugod ang mahigit sa 10 pulis at sumigaw. Walang gagalaw. Tapos, puwersahan kaming kinapkapan na parang isang grupo ng mga magnanakaw. Pinasok ang bawat kwarto, hinalughog ang lahat. Sa ilang saglit, ang buong lugar ay talagang sobrang nagulo. May nakita silang ilang pagmamayari ng iglesia. 3 bank card, mga resibo ng savings account, isang computer at isang cellphone. At sinamsam nila lahat. Tapos dinala nila kami sa estasyon ng pulis. Nang hapong yon, may 3 iba pang kapatid ang inaresto nila. At ikinulong kaming lahat sa isang silid. Pinagbawalan kaming magsalita at ng gabing yon, hindi kami pinayagang matulog. Ang makita, ang mga kapatid na yun na nakakulong, at iniisip kung paanong ang iglesia ay pinansyal na maaapektuhan, sumama ang loob ko at tahimik na nagdasal sa Diyos. Mahal kong Diyos, hindi ko talaga alam kung anong gagawin sa sitwasyong ito. Ipinagdarasal kong tulungan mong mapayapa ang puso ko. Tapos sumagi sa isip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang lahat ng bagay sa kapaligiran mo'y naroon dahil sa aking pahintulot. Ako ang nagsasaayos nitong lahat. Tingnan ng malinaw at bigyang kasiyahan ako sa kapaligirang ibinigay ko. Amen. Unti-unting napayapa ang isip ko at napagtanto ko na lahat ng nangyayari ng araw na yon ay may pahintulot ng Diyos at dapat akong magpatotoo sa Kanya. Tama. Nang naunawaan ko ang layunin ng Diyos, nagdasal ulit ako sa Kanya. Mahal kong Diyos, handa akong magpasakop sa mga plano mo at tumayong saksi para sa iyo. Pero mababa ang tayog ko kaya bigyan mo ko ng pananampalataya at lakas. Kinaumagahan ng 2 araw, isa-isa kaming in-interrogate ng mga pulis. Mayabang na sinabi ng pulis na nag-i-interrogate sa akin. Alam kong isa kang leader ng iglesia. Minamanmanan ka na namin sa nakaraang 5 buwan. Nang detalyado niyang inilarawan kung paano nila ako minamanmanan, nagulantang ako at napaisip. Ang CCP, inilaan ang lahat ng oras at lakas na ito sa paghuli at pag-aresto sa amin. At ngayong alam na nilang isa akong leader ng iglesia, siguradong hindi nila ako basta pakakawalan. Tama. Tahimik akong nagdasal at gumawa ng isang kapasyahan. Mamatay na lang ako kaysa pagtaksilan ng Diyos tulad ni Judas. Tama. Nang wala silang napala sa interogasyon, nagtalaga sila ng isang tao para bantayan ako at hindi ako patulugin. Sa 3 araw ng interogasyon, ipinakita sa akin ng head officer ang ilang impormasyon na lumalapastangan sa Diyos. Tinanong din niya kung nasa ng pondo ng iglesia. Nang hindi ako sumagot, nagwala siya sa galit, minura at pinagbantaan ako. Ayos lang kung ayaw mong magsalita, pero dito ka lang hanggang gusto namin at pahihirapan ka tuwing gusto namin. Kinagabihan, nagsimula ang pagpapahirap. Hinila nila ang isang braso ko, pataas sa balikat tapos pababa sa likod ko. Hinila sa likod ang kabilang braso ko tapos iniangat to. Tapos, tinapakan nila ang likod ko. At hinila ng malakas ang mga kamay ko at magkasamang pinusasan. Sumigaw ako sa sakit. Pakiramdam ko, pinaghihiwalay ang mga kalamnan at buto ko sa balikat. Ang nagawa ko na lang ay lumuhod sa sahig habang nasa lapag ang ulo, hindi makagalaw. Naisip ko na baka sa pag-iyak ko, bawasan nila ang ginagawa nila. Pero sa halip, naglagay pa sila ng tasa ng tsaa sa pagitan ng nakaposas kong mga kamay at likod ko. Pakiramdam ko nababali ang mga buto ko. Sa tindi ng sakit, halos hindi ako makahinga at nagsimulang tumulo sa mukha kong malamig na pawis. Nakakita ng pagkakataon ng isang pulis at sinabing, "Kailangan mo lang magsabi ng isang pangalan at pakakawalan ka namin." Tahimik akong tumawag sa Diyos para protektahan ang puso ko at biglang may isang himno na sumagi sa isip ko. Diyos sa katawang tao'y nagdurusa, gaano pa kaya ako? Kung nagparaya ako sa kadiliman, paano ko makikita ang Diyos? Kapag iniisip ko ang mga salita mo, mas lalo kitang inaasam. Sa tuwing nakikita ko ang iyong mukha, sa bagbag ng budhi ko nagpupugay ako sa iyo. Paano kita iiwan para hanapin di umano'y kalayaan? Mas nais kong magdusa upang hilumin puso mong nalumbay. Salamat sa Diyos. Sobra akong naantig ng himno. Naisip ko kung paanong nagkatawang tao ang Diyos at pumarito sa mundong ito para iligtas tayo. Kung paano niya naranasan ang pag-uusig ng CCP at kinundina ng sangkatauhan. Ang Diyos ay banal at hindi dapat magdusa. Tama. Pero tahimik siyang nagtitiis para iligtas tayong lahat. Oo nga. Kaya't ano ang kaunting pagdurusa para sa isang katulad kong ginawang tiwali ni Satanas? Kung hindi ko matiis ang sakit at sumuko ako kay Satanas, di ba mahihiya akong humarap sa Diyos?
At nakaramdam ako ng isang panloob na lakas. Halos 1 oras akong pinahirapan ng mga pulis. At nang niluwagan na nila ang mga posas, nangihina akong bumagsak sa sahig. Pero sinigawan lang nila ako. Pag di ka nagsalita, ipoposas ka ulit namin sa likuran. Saglit ko silang tiningnan at hindi sumagot. Pagkatapos noon, ipinosas ako ulit sa likuran ng isang pulis. Medyo natakot ako, inaasahang mararamdamang muli ang matinding sakit na iyon. Kaya tuloy-tuloy akong nagdasal sa Diyos. Tama. Nakakamangha, nang lumapit ang pulis para hilahin ang mga braso ko sa likuran ko, hindi gumalaw ang mga braso ko. At wala akong naramdaman na anumang sakit. Napagod sila sa kakahila sa mga braso ko pero hindi nila ako napusasan. Sabi nila, lumalaban ka pa rin ha? Alam kong ito ang Diyos na nagbabantay sa akin at nagbibigay sa akin ng lakas. Totoo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit paano, nakaligtas ako hanggang madaling araw kinabukasan. Nanginginig pa rin ako kapag naiisip ko kung paano nila ako pinahirapan. Binantaan nila ako, sinasabing pag hindi raw ako nagsalita, dadalhin nila ako sa liblib na kagubatan at papatayin ako. At sa tuwing may bago silang aresto, sasabihin nilang pinagtaksilan ko ang iglesia para masira ang reputasyon ko at kamuhian at talikuran ako ng mga kapatid. Bahagya akong naduwag at nanghina dahil sa lahat ng ito. Naisip ko, mabuti pang mamatay ako. Kahit paano, hindi ko pagtataksilan ng Diyos tulad ni Judas at hindi ako tatalikuran ng mga kapatid. Makakalaya pa ako sa pagdurusa at paghihirap ng aking laman. Kaya hinintay ko na hindi nakatingin ng mga pulis na nagbabantay sa akin. Tapos buong lakas kong iniuntog ang ulo ko sa pader. Pero nahilo lang ako sa ginawa ko. Hindi ako namatay. Nang sandaling yon, naisip ko ang mga salita ng Diyos. Pag mali ang pakahulugan sa iyo ng iba, nakakapagdasal ka sa Diyos ng, O Diyos, di ko hinihiling na pagtiisan ako ng iba o tratuhin ako ng maayos. Ni maintindihan ako o kaya ay sang-ayunan nila ako. Hiling ko lang ibigin ka sa puso ko. Amen. Na mapanatag ako sa puso ko at maging malinis ang konsensya ko. Hindi ko hinihiling na purihin ako ng iba o tingalain ako, hangad ko lang na mapalugod ka mula sa aking puso. Amen. Tama yon. Sinusuri ng Diyos sa mga puso't isip natin. Kung inakusahan ako ng mali ng mga pulis at hindi na unawaan at tinalikuran ng mga kapatid dahil hindi nila alam ang katotohanan, may magandang layunin ng Diyos dito. Tama. Sinusubok niya ako at pineperpekto ang pananampalataya ko. Dapat kong tanggapin ang pagsusuri ng Diyos, tumayong saksi at mapalugod siya. Siya nga. Nang naunawaan ko na ang pakana ng demonyo, bigla akong nakaramdam ng sobrang pagkapahiya at konsensya. Nakita ko kung gaano kakulang ang pananampalataya ko sa Diyos. Pag nagdusa ng konti ang laman ko, di ko kayang manindigan at ginustong takasan ang sitwasyon sa pamamagitan ng kamatayan. Napakahina ko. Binabantaan ako ng mga pulis para pagtaksilan ko ang Diyos. Kung di dahil sa proteksyon ng Diyos, nahulog na ako sa pakana ni Satanas. Oo. Salamat sa Diyos. Sa mga salita ng Diyos, nagkamit ako ng kaliwanagan. Ayokong mamatay. Gusto kong mabuhay. Tumayong saksi at ipahiya si Satanas. Tama Amen. yan. Amen. Tinanong ako ng pulis na nagbabantay sa akin ba't ko inumpog ang ulo ko sa pader. Sabi ko, sinaktan ako ng isa pang pulis. Tumawa ang isa sa mga pulis at sinabing, narito lang kami para turuan ka. Huwag kang mag-alala, nangangako akong hindi namin hahayaang saktan ka nila ulit. Nang sabihin niya yon, naisip ko, hindi ganun kasama ang 2 pulis na ito. Trinato nila ako ng maayos sa buong panahong ito. Kaya nakampante ako. Tapos naisip ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, dapat laging handa ang mga tao ko laban sa mga tusong pakana ni Satanas. Bantayan ang pasukan ng bahay ko para sa akin, upang di sila mahulog sa bitag ni Satanas kung hindi huli na ang pagsisisi. Oo, tama. Ipinaalala sa akin ng mga salita ng Diyos na iba't iba ang anyo ng mga pakana ng demonyo. Hindi ako pwedeng malinlang ng panlabas nilang anyo. Kailangan kong mag-ingat sa lahat ng oras. Tama. Sa gulat ko, mabilis nilang ipinakita ang tunay nilang kulay. Nagsabi ng mga mapanirang puri tungkol sa Diyos yung isang pulis. At yung isa naman, umupo sa tabi ko, tinapik-tapik ang hita ko, habang nakatingin sa akin ng malaswa at nagtatanong tungkol sa pondo ng iglesia. Hinahawakan pa niya ang dibdib ko sa gabi kapag nakakatulog ako. Nung nagsimula silang ipakita ang tunay nilang kulay, galit na galit ako. Nakita kong ang dapat sana'y pulis ng mga tao ay walang iba kundi grupo ng mga sanggano at magnanakaw. Tama. Mga kasuklam-suklam na bagay ang ginawa nila. Oo nga. Sobrang hindi sila makatao. Oo. Sa sumunod na ilang araw, nagpalitan ng shift ang mga pulis at hindi ako hinayaang makatulog. Tinanong din nila ako sa lokasyon ng pondo ng iglesia.
Nang hindi ko sabihin sa kanila, naging galit ang pagkadismaya nila. At nagsimula ang isa sa kanila na sampalin ako ng paulit-ulit sa mukha. Namaga ang mukha ko at namanhid dahil sa pananampal. Dahil hindi ko pa rin ibinibigay ang gusto nila, hindi sila tumigil sa pagpapahirap nila. Isang gabi, sinigawan ako ng isang head officer. Matigas ang ulo mo. Sinusubukan mo ang pasensya ko, ano? Alam kong kaya kitang pasukuin. Marami na akong hinarap na mas matigas ang ulo sa'yo. Dapat tigilan na namin ang paglalaro kung gusto naming magsalita ka. Tapos nag-utos siya at sinimulan ng ilang pulis ang pagpapahirap. Pinayuko nila ako sa sahigat. Hinila ang nakaposas kong mga kamay sa harap ng mga binti ko. Tapos naglagay sila ng kahoy na poste sa pagitan ng mga kamay at binti ko. Habang nakabaluktot na parang bola ang katawan ko. Tapos binuhat nila ang poste at ipinatong sa pagitan ng dalawang lamesa. Iniwan ang katawan kong nakabitin sa ere habang nakatiwarik ang aking ulo. Nang una nila akong ibinitin, nagsimulang sumakit ang ulo ko at kinapos ako ng hininga na parang masasakal na ako. Dahil nakatiwarik ako, lahat ng bigat ko ay nasa aking mga pulsuhan. Nung una, para maiwasang bumaon sa balat ko ang ngipin ng posas, pinagdikit ko ang mga kamay ko at binaluktot na parang bola ang katawan ko. Pirming nanatili sa ganoong posisyon. Pero unti-unti akong napagod na buhatin ang sarili ko at dumulas ang mga kamay ko mula sa bukong-bukong papunta sa tuhod. Bumaon ng malalim sa mga pulsuhan ko ang posas na nagdulot ng matinding sakit. Matapos ibitin ng halos kalahating oras, pakiramdam ko naipon sa ulo ko ang lahat ng dugo sa katawan ko. At sobrang sakit ng ulo at mga mata ko na akala ko sasabog ang mga ito. Bumaon ng malalim ang posas sa mga pulsuhan ko at namaga ang mga kamay ko na parang lobo. Pakiramdam ko nasa bingit ako ng kamatayan, desperado akong sumigaw. Hindi ko na kaya, ibaba niyo ako. Pero umangil lang ang pulis. Walang makapagliligtas sa'yo, ikaw lang ang makapagliligtas sa sarili mo. Bigyan mo lang kami ng isang pangalan at ibababa ka namin. Sakalang nila ako, ibinaba ng malinaw na napakasama na ng lagay ko. Pilit nila akong pinainom ng glucose syrup at itinuloy ang interogasyon. Bumagsak ako sa sahig, ipinikit ang mga mata ko at di sila pinansin. Sa gulat ko, ibinitin ako ulit ng mga pulis na yon. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nanghina ang mga braso ko. Kaya tiniis ko na lang habang bumabaon ng posas sa mga pulsuhan ko. Sumusugat sa laman ko ang mga ngipin nito. Sumigaw ako sa matinding paghihirap. At sobrang pagod na para magpumiglas, naging mahina ang paghinga ko. Akala ko sa pagkakataong yun mamamatay na talaga ako. Sa bingit ng kamatayan, kinausap ko ang Diyos sa isip ko. Mahal kong Diyos, ngayong nasa bingit na talaga ako ng kamatayan, takot na takot ako. Pero kahit na mamatay ako ngayong gabi, pupurihin pa rin kita. O Diyos, nagpapasalamat ako sa pagliligtas mo sa akin sa masamang mundong ito at sa pagdadala mo sa akin sa iyong harapan. Dinala mo ko sa iyong mainit na yakap nung ako'y nagpapagala-gala at naliligaw. Mahal kong Diyos, tinamasa ko ng lubos ang iyong biyaya at masaganang pagtustos ng buhay. Pero ngayong malapit nang magwakas ang buhay ko, saka ko lang napagtanto na hindi ko natupad ang tungkulin ko para suklian ang pagmamahal mo. Maraming beses kitang nasaktan at binigo. Naging tulad ako ng isang di makatwirang anak na tinatamasa lang ang pagmamahal ng magulang pero di gumawa kailanman ng kahit ano para suklian ang mga to. Ang pinagsisisihan ko ngayon ay wala akong anumang ginawa para sa'yo at malaki ang pagkakautang ko sa iyo. Kung makakaalis ako rito ng buhay, tutuparin ko talaga ang tungkulin ko. O Diyos, bigyan mo ko ng pananampalataya at lakas at alisin ang takot ko sa kamatayan para matatag akong makaharap. Umagos ang luha ko, pababa sa noo ko. At ang naririnig ko lang ay ang tunog ng orasan. Para bang binibilang nito ang natitira kong ilang minuto. Sa sandaling yon, may nangyaring milagroso. Para bang niyakap ako ng init ng araw. At unti-unting nawala ang sakit na nararamdaman ko.
Salamat sa Diyos. Naisip ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, sa lahat ng bagay sa sansinukob, walang anuman na di ako ang may huling kapasyahan. Mayroon bang anumang wala sa aking mga kamay? Amen. Tama. Tama yon. Ang Diyos ang naghahari sa ating kapalaran. Desisyon ng Diyos kung ako'y mabubuhay o mamamatay. Tama. Dapat kong ilagay ang sarili ko sa mga kamay niya at pasakop sa pagsasaayos niya. Amen. Matapos pagnilayan ng mga salita ng Diyos, nakaramdam ako ng kapayapaan at katahimikan ng kalooban at nakatulog ako. Salamat sa Diyos. Isang himala. Oo nga. Natakot ang mga pulis na mamamatay ako kaya ibinaba nila ako at dali-dali akong binigyan ng tubig at glucose. Nang oras na yon, habang nanginginig sa bingit ng kamatayan, nasaksihan ko ang milagrosong gawain ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. Ang galing. Ang galing. Oo nga. Oo nga. Salamat sa Diyos. Patuloy na panaka-naka akong ibiniti ng mga pulis sa buong gabing yon. At tinatanong ako sa kinaroroonan ng pondo ng iglesia. Dahil wala akong sinasabing kahit ano sa kanila, patuloy lang nila akong pinahirapan. Naisip ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, ang libo-libong taon ng puot ay naiipon sa puso. Nakaukit sa puso ang libo-libong taon ng pagkamakasalanan. Paanong dito pupukaw ng pagkasuklam? Ipaghiganti ang Diyos, ganap na lipulin. Ang kanyang kaaway, wag na tong hayaang patuloy na magwala. At wag nang hayaang magsimula pa ng problema hanggat gusto nito. Ngayon na, ang oras. Matagal nang tinipon ng tao ang lahat ng kanyang lakas. Nailaan na niya ang lahat ng kanyang pagsisikap at binayaran ng bawat halaga para dito. Amen. Upang punitin ang kahindik-hindik na mukha ng demonyong ito at tulutan ng mga taong nabulag at pinahirapan na bumangon mula sa kanilang pasakit at talikuran ng masama at matandang diablong ito. Amen. 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 Nagtanim sa akin ng labis na kumpiyansa at lakas ang mga salita ng Diyos. Makikipaglaban ako hanggang kamatayan kay Satanas. Dapat akong sumaksi para sa Diyos kahit pa ikamatay ko. Tama. Sa gabay ng mga salita ng Diyos, parang nakalimutan ko ang aking pasakit. Pagkatapos nun, sa tuwing ibinibiti nila ako, pinatatag ako ng mga salita ng Diyos at binigyan ako ng lakas. Habang ibinibiti nila ako, mas malinaw kong nakita ang malademonyo nilang diwa at mas naging desidido akong tumayong saksi para sa Diyos at mapalugod siya. Siya nga. Sa huli, lubos silang napagod at nagsama-sama, sinasabing, karamihan ay di tumatagal, ng higit sa 30 minuto. Mukhang isa siyang matatag na tao para tumagal, ng ganong katagal. Nang marinig ko yon, sobra akong natuwa. At naisip ko, sa pagsuporta sa akin ng Diyos, hindi niyo ako mapapatumba. Amen. Salamat sa Diyos. Sa 9 na araw at gabi ko sa istasyon ng pulis, walang tigil akong pinahirapan at sinaktan ng mga pulis at hindi ako pinatulog. Sa sandaling pumikit ang mga mata ko, pupukpukin nila ang lamesa ng batuta at sasabihan akong tumayo o tumakbo. Minsan, sisigawan lang nila ako. Gusto nila akong gupuin at magkaroon ng mental breakdown. Pagkatapos ng 9 na araw, di pa rin nakuha ng mga pulis ang gusto nila kaya dinala nila ako sa isang hotel. At perasahang hinilang nakaposas kong mga kamay pababa sa mga paa ko. Tapos naglagay sila ng isang kahoy na poste sa pagitan ng mga braso at binti ko. Para pabaluktot akong nakaupo na parang bola sa sahig. Sa sumunod na ilang araw, buong araw nila akong pinanatili sa ganoong posisyon sa sahig. Malalim na bumaon ang posa sa balat ko at nagkulay ube at namaga ang mga kamay at pulsuhan ko. Sobrang sakit ng puwet ko, hindi ako nangahasawakan to. Para akong nakaupo sa kama ng karayom. Isang araw, nakita ng isa sa mga chief officer na hindi sila umuusad. Kaya lumapit siya sa akin at sinampal ako ng napakalakas. Natanggal ang 2 sa mga ngipin ko. Tapos dumating ang 2 section chief ng Provincial Public Security. Pagkarating nila, tinanggal nila ang posas ko. Iniupo ako sa sofa at binigyan ng isang basong tubig. Nagkunwari silang naaawa. Mahirap ang mga nakaraang araw mo. Sumusunod lang sila sa mga utos. Huwag mo silang sisihin. Nagtiim ang bagang ko sa pagkamuhi, sa huwad nilang kabutihan. Tapos binuksan nila ang computer at ipinakita ang ilang huwad na ebidensya at nagsabi ng maraming akusasyon at kalapastanganan sa Diyos. Galit na galit ako at gusto kong makipagtalo sa kanila. Pero alam kong mas lalo lang titindi ang paglapastangan nila sa Diyos. Sa sandaling yon, tunay kong naramdaman na alam ko kung gaano kahirap para sa Diyos na magkatawang tao at kung gaano kahihiyan ang tiniis niya para iligtas ang sangkatauhan. Nakita ko kung gaano kamuhi-muhi at kababa ang demonyo.
Tahimik akong nangakong lubusang puputulin ang ugnayan kay Satanas at magiging tapat sa Diyos magpakailanman. Amen. Amen. Pagkatapos nun, gaano man nila ako subukang himukin, di ko na lang sila pinansin. Hindi ako makumbinsi ng mga section chief at mabilis silang umalis. Napahiya si Satanas. Tama. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa 10 araw at gabi ko sa hotel, halos walang tigil akong ipinosas ng nakaikot ang mga braso sa mga binti ko habang nakayukyuk sa sahig. Mula nang naaresto ako, sa buong 19 na araw ko sa istasyon ng pulis at sa hotel, hindi ako kailanman pinatulog ng mga pulis. Ang pinaka nakuha ko lang ay ilang sandali ng pahinga habang hindi sila nakatingin. Sa sandaling makita ng isa sa mga pulis na nakapikit ako, pinupukpok nila ang lamesa, sinisipa ako, sumisigaw o inuutusan, akong tumakbo. Sa tuwing nagugulat ako, nanginginig ng matindi ang puso ko at palagi akong balisa. Isama pa ang pagpapahirap. Labis akong nagupo at namaga ang buong katawan ko. Nagdoble ang paningin ko at para bang napakalayo ng mga boses at tunog. Naging napakabagal din ang reaksyon ko. Sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng Diyos kaya nakayanan ko ang labis na paghihirap na yon. Salamat, Salamat sa Diyos. Gaya ng sinasabi ng mga salita ng Diyos. Hindi kailanman nawawala ang Diyos sa puso ng tao at naninirahan siyang kasama ng tao sa lahat ng oras. Siya ang pwersang nag-uudyok sa pamumuhay ng tao, ang ugat ng pag-iiral ng tao, at isang mayamang lagak para sa pag-iral ng tao pagkatapos ng kapanganakan. Siya ang sanhi upang muling isilang ang tao at binibigyang daan ng tao na isabuhay ng matatag ang bawat papel nito. Salamat sa kanyang kapangyarihan at di mapapawing pwersa ng buhay. Nabuhay ang tao sa maraming salinlahi. Sa kabuuan nito ay ang kapangyarihan ng buhay ng Diyos ang naging sandigan ng pag-iral ng tao. Amen. At binayaran niya ang halagang wala pang ordinaryong tao ang nakapagbayad. Ang puwersa ng buhay ng Diyos ay kayang manaig at makahigit sa alinmang kapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang buhay. Bukod tangi ang kanyang kapangyarihan. At hindi magagapi ng anumang nilikhang nilalang o puwersa ng kaaway ang kanyang puwersa ng buhay. Amen. Amen. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nasaksihan ko ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos. Pinasalamatan at pinuri ko siya sa kaibuturan ng puso ko. Salamat sa Diyos. Sa huli, walang nakuhang anumang impormasyon sa akin ng mga pulis kaya ipinadala nila ako sa detention house. Habang papunta sa detention house, sinabi sa akin ng 2 pulis, "Napakagaling ng ginawa mo. Maaaring nasa detention house nga kayo pero mabubuti pa rin kayong tao. Lahat ng uri ng tao nandun, mga drug dealer, mamamatay tao, prostitute, kahit anong maisip mo." Tinanong ko sila, kung alam niyong mabubuti kaming tao, bakit niyo kami inaaresto? Di ba pahayag ng bansa na may kalayaan sa relihiyon? Sabi nila, nagsisinungaling ang CCP sa inyo. Pinapasweldo kami ng CCP kaya syempre kailangan namin gawin ang gusto nila. Wala kaming anumang galit sa inyo, kailangan lang namin arestuhin kayo dahil naniniwala kayo sa Diyos. Matapos kong makipag-usap sa kanila at balikan sa isip lahat ng naranasan ko, naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Kalayaang pangrelihiyon, lihitimong mga karapatan at mga interes ng mga mamamayan, panlalansi lahat yon para pagtakpan ng kasalanan. Tama yan. Sa karanasang ito, nakita ko kung paano itinaas ng CCP ang sarili at nilinlang ang publiko. Sabi nila sinusuportahan nila ang kalayaan sa relihiyon. Pero ang totoo, marahas nilang inaaresto, pinipigilan at pinagmamalupitan ng mga mananampalataya sa Diyos. Sinusubukang pagbawalan ng gawain ng Diyos. At walang hiyang ninanakaw ang pondo ng iglesia. Inilalantad ng lahat ng ito ang malademonyong kalikasan nila na galit sa katotohanan at namumuhi sa Diyos. Tama. Marami akong pinagdaanang pagdurusa at pagpapahirap sa detention house. Pero laging pinapalakas ng salita ng Diyos ang loob ko. Binibigyan ako ng lakas at pananampalataya. Salamat sa Diyos. Nang bigyan ako ng gawain sa detention house, kumakanta ako ng mga himno at nagdinilay sa pagmamahal ng Diyos. Pakiramdam ko mas malapit sa akin ang Diyos kesa dati. Kalaunan kinuha ng mga pulis ang lahat ng pera sa 3 bank card na kinumpis kanila. Talagang nagalit ako na makitang napasakamay nila ang pondo ng iglesia at kinamuhian ko ang mga demonyong yon sa bawat hibla ng katawan ko. Sa huli, nag-imbento sila ng isang di napatunayang akusasyon ng disturbing public order at hinatulan ako ng 1 taon at 3 buwan. Sa malupit na pag-uusig ng CCP,
Nakita ko ang malademonyong diwa nila na lumalaban sa Diyos at nagagalit sa Diyos. At isinumpa at tinalikuran ko sila. Kasabay nito, naranasan ko rin ang pagmamahal at kaligtasan ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ang gumabay sa akin sa mga pinakamahirap na araw at gabi at tinulungan akong makaligtas sa brutal na pang-aabuso at pag-uusig ni Satanas. Salamat sa Amen. Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.